Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Sa balita ng Bilyonaryo News Channel, hindi apektado ang winning chance ni VP Sara Manalo sa 2028 kahit umaarangkada na ang impeachment trial laban sa kanya. Pakinggan natin sino ba ito? Pinky Webb. Tatlo ng impeachment case ang tsansang manalo si VP Sara sa 2028 presidential race. Mas tumaas pa kasi ang rating ng pangalawang pangulo sa latest Pulse Asia survey. May ilang rason na nakikita si Pulse Asia President Ronald Holmes sa pagtaas ng voter preference para kay Vice President Sara Duterte. The decision expressed by two probable candidates that they won't be letting. The other thing is that people, although they're aware of the impeachment, may not necessarily be that aware about the charges in the impeachment cases that have been filed against the Vice President. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Holmes na posibleng nakatulong ang naratibong biktima ng political persecution si Duterte. That's the thing that they've been playing up, political persecution from the arrest of the former president to the investigations in Congress, in the lower house, in the House of Representatives. Mula 43% noong unang bahagi ng taon, 49% na ang pabor ng Pangulo si Duterte sa 2028, base sa Pulse Asia survey na isinagawa noong June 28 hanggang July 3. Pumangalawa naman si dating VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 26%. Ayon kay Holmes, tumaas ang suporta para kay Duterte sa Balance Luzon kung saan tied na sila ni Robredo. We don't know whether that will change because the Balance Luzon, the one that has the largest share of the voting population, that's 45%. But it's split into 5 different regions, each of which has its own distinct characteristic. No? Sa pagkabisa naman, naungusan ni Senador Bongo si Senador Robin Padilla. Paliwanag ni Holmes na split ng dalawa ang Mindanao vote pero mas mataas ang suporta para kay Go sa Metro Manila. The probability of changes in terms of pre-election of preferences for the vice presidential race would really depend on whether one of them would give way, and if that person gave way to another, if Robin Padilla gave way to Bongo and vice versa. Definitely the split that you see in Mindanao would not happen, and if that is the case, then that might move any one of them farther away from the other potential candidates for the vice presidential race. Ulitin natin ha. Tila di apektado ng impeachment case ang tsansang manalo si VP Sara sa 2028 presidential race. Mas tumaas pa kasi ang rating ng pangalawang pangulo sa latest Pulse Asia survey. Hindi apektado ng impeachment trial ang winning chance ni VP Sara sa 2028. Kasi nung hindi pa nagsimula ang impeachment trial, I think March, 43% ang 43% ang kanyang voters preference ratings. And then, yun na, sinimulan na ang impeachment proceedings. Nagkaroon ng mini trial sa Committee on Justice sa Congress. Yun, inilabas na nila yung alleged na mga kasalanan ni VP Sara. Nagsimula na ang impeachment trial sa Senado. Ano ngayon? 49%. Lalong tumaas ang rating ni VP Sara. So ano ngayon? Sa vice presidential race, puros aliado ni VP Sara ang nangunguna. Bongo and Robin Padilla. 27% si Bongo, 23% si, tama ba? Hindi. 27% si Bongo, 21% si Padilla. Sa senatorial survey, nangunguna ang mga Duterte. Nangunguna si
Padilla. 6 na Duterte allies pumasok sa Magic 12. Padilla, Alan Peter Cayetano, Loren Ligarda, Mark Villar, Jingo Estrada, and Willie Revillame. 6. Mga Duterte allies ito. Pasok sa Magic 12. So anong ibig sabihin? Hindi nila talaga kayang tibagin ang mga Duterte. Lalo na si BP Sara. Bakit? Kasi ang taong bayan na nakikita nila yung political persecution. So gumagante ang taong bayan by selecting Duterte. Kaya mag-isip-isip ang Malacanang. Kasi itong impeachment process na ito, according to Congressman Edgar Eresa, is a grand design of the Marcos administration para maalis sa landas nila si BP Sara. Dahil takot sila sa 2028. Pag nanalo si BP Sara, dalawa lang ang mangyayari sa Marcos Jr. Allies. Makulong or mag-exile. Ngayon, wala, hindi umepekto ang impeachment trial. Tapos sa tuloy-tuloy na trial, alam naman natin ang magiging resulta, maa-acquit si BP Sara dahil hindi nila kayang makaabot ng 16 na conviction votes. Kaya unstoppable na si BP Sara. Ang alas na lang nila ngayon is yung charter change, no election sa 2028. Tingnan natin kung kaya nilang gawin yon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Diri sa gipatindog sa balay sa tabangan na mugyero. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atopan karon. So mo na pud ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Karon managid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Og makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon kay nahuman na. Ano? Salamat kayo sa Ginoo nga ang nagtabang sa sin sa balay sa akong mama, nga nagpatindog na gyud kay tigulang na magud akong mama, so ako na gyud nagpatindog sa iyang balay. So salamat gyud kayo nga natapan na gyud ang balay ni mama. So lain akong pasalamatan sa ang Ginoo nga dapat akong pasalamat kay yatag ra gyud niya sa kadugayan niya para iyang gipagandoy nga makasugod sa iyang balay. Karon natapan na gyud. Kamay na lang gyud ang kulang ani, dingding na gyud ang kulang ani. Ang paningkamutan ninaw untang maluy-an mi hatagan mi grasya kay para pa man iyang balay kag mama. Salamat sad nga kini isang iyani nga balay, pero dako ko pasalamat gyapon nga suporta ang Ginoo ani. Og salamat sad sa ligan ani sa Ginoo nga iyang tutok sa iyang sungkahan nga kay nagalang ani nga nabang sa sin
Mm. nga inaton ta nga atagan sa sila og maayong panglawas. So salamat kayo.